Lahat, mag-ingat kayo dito. Investment ang isdang ito, na nagastusan ko ng $100 milyong. Walang dapat magkamali. Opo, ma'am. Ingat! Paano ito namatay ng ganun kabilis? Pasensya na po. Ang $100 milyong ko. Anong 100 milyon? Huwag kang magpanggap na wala kang alam. Wala pang 10 buhay na isda ang natitira sa buong Yonsheng. Itong isang isdang ito lang, ang mga kaliskis at dumi na nagagawa nito bawat taon, ay nagkakahalaga ng 10 milyon sa kita para sa aking Giant Group. At ngayon, sinira mo ang lahat. Hindi naman siguro ganun kabigat yon. Isda lang yan, di ba? Babayaran kita. Babayaran mo ako. Kahit ibenta ka, hindi aabot ang halaga. Tama na yan. Isda lang yan. Babayaran kita. Kanina lang hapon, huli ko ito. Sa pond, sariwa pa. Kunin mo na. Sir, sigurado ka bang ibibigay mo sa akin ang isdang ito bilang kabayaran? Isda lang yan. Marami kaming pond sa amin. Sige, aalis na ako. Teka, Ano na naman? ayaw mo na sa isdang ito. Tama, kakamatay lang, sariwa pa. Pwede mo pa itong lutuin ngayon. May kutsilyo ka ba? Kutsilyo. Hoy, bigyan niyo ng kutsilyo ang ginoong ito. Pahiram muna nito. Ano nang ginagawa mo? Naghahati lang ng isda. Professional ako. Napakahalagang isda at basta-basta lang niyang hinawakan. Ang galing ng teknik niya. Ang kalmado ng tindig niya. Sino ba talaga siya? Tapos na. Kung wala nang ibang kailangan, aalis na ako. Sir, ako si Jayang Land mula sa pamilyang Jayang. Hindi ko natanong ang pangalan mo. Ako si Gao Kifan. Paalam. Paalam. Gao Kifan. Ang misteryosong lalaki. Baka, matulungan niya ang pamilya ko. Sa gulo namin. Ma. Ma, gumagaling ka na ba? Uminom muna ng sabaw ng isda. Anak. Kasalanan ko lahat ito. Nascam ang lahat ng pera natin. Sinira ko ang lahat para sa iyo. Ma, ayos lang. Hindi naman ganoon kalaki ang nawalang pera. Magtatrabaho lang ako ng mas maigi. Magtitinda pa ng ilang taon ng isda. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat, mabibili ko ulit ang bahay natin. Gao Kifan. Dapat bayaran na ang renta. 20,000. Pero napagkasunduan natin, 10,000 sa 6 na buwan. Sino ba ang umuupa ng 6 na buwan lang? Isang taon ang minimum. 20,000 ang renta. 20,000. Aling nena, pwede bang bigyan mo ako ng konting panahon? Hindi ito charity. Kung hindi ka magbabayad, marami ang gustong umupa. Kung hindi ka makakabayad, lumayas ka na ngayon. CJ, aalis na ako. Hintayin mo lang matapos kong pakainin si nanay. Nay, bigo ako. Ito, kumain ka muna ng sinigang. Maghahanap tayo ng ibang titirhan. Mabuti. Sino ba sa palagay niya siya? Pareho kami ng gisi. Pareho kami ng gisi. Ito, subo ka pa. Sandali. Diyos ko, sinigang. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba makapaghintay ng saglit? Alam mo ba, na ang isang mangkok ng sinigang na iyan, na pinakain mo sa nanay mo, ay kayang bilhin ang buong lugar na ito. Bilhin ang buong lugar na ito. Ano? Igaw. Nagluto ka ng isda. Para sa may sakit mong ina, ang pagiging mabuting anak mo, ay nakakagalaw ng puso ng mundo. Hindi naman ganoon kabigat yon. Isang mangkok lang ng sinigang yon. Diyos ko, may buong buto ng isda. Kung ibebenta ito sa museo, halagang hindi bababa sa 3 milyon. Igaw, may mungkahi ako. Pwede bang ipagpalit mo ang buto ng isdang ito sa bahay ko? Ano? Buto ng isda kapalit ng bahay. Nagbibiro ka lang, di ba? Igaw, alam kong medyo luma na ang lugar na ito. Mukhang sira-sira, hindi gaanong mahalaga. Pero maganda ang lokasyon. Ipagpalit na lang natin, pwede ba? Wala naman akong problema. Pero ikaw, may lagnat ka ba? Dapat ka bang magpatingin sa doktor? Hindi na kailangan. So pumayag ka na, huwag kang magbabalik-balak. Ang bahay na ito ay sayo na mula ngayon. Anong nangyayari? Landlord. Ma'am. Nabaliw na ba siya?
Mas mabuting hawakan ko muna ito. Ibibigay ko ito sa kanya pagbalik niya. Ikaw si Gao Kaifan? Bakit? Hulihin siya. Anong ginagawa ninyo? Sino kayo? Ako ang presidente ng International Fish Foundation, Zong Zon. Gao Kaifan, may nag-report sa'yo dahil sa illegal na pagtitinda ng mga bihirang yaman. Bihirang yaman? Nagbibiro ka ba? Isang magtitinda lang ako ng isda. Paano ako makakakuha ng mga bihirang yaman? HMPH, ang lakas ng loob mong aminin ng harapan. Tanong ko sa'yo, kalahating oras na ang nakalipas. Pinatay mo ba ang isang mahalagang buhay na isda? Pumatay ng isda. Ginawa kong sopas. Anong problema? Ano, pinatay mo ang isda at ginawang sopas? Talagang outlaw. Kay lakas ng loob. Hindi, hinuli ko ang isdang iyon sa sarili kong lawa. Hindi ninakaw. Paano naging krimen ang paggawa ng sopas? Sarili mong lawa? Katawa-tawa. Kahit ang mga Rothschild, isang sobrang yamang pamilya, wala silang sariling lawa ng isda. Saan ka kukuha ng ganoon? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, dadalhin kita para makita ang aking lawa. Sige, gusto kong makita kung anong mga trick ang natitira sa'yo. Dalhin siya. Sandali, ang lugar na binanggit mo, narito na tayo. Nasaan ang mga isda? Anong nagmamadali? Narito na tayo. Katawa-tawa. Sa lugar na itong pinabayaan ng Diyos, may isda dito? Sinong niloloko mo? Iminumungkahi kong magsabi ka ng totoo at tumigil sa paglalaro. Para mag-alaga ng isda, hindi lang. Sa lawa mo ito inaalagaan. Pwede bang, tingnan mo muna ng maigi bago ka magsalita? Kung may isda dyan, ako, bilang presidente, ay magbibitiw at hahayaan kitang pumalit. Diyos ko, isda. Ang daming isda. Siguradong 10,000 sila. Pangulo. Pangulo. Huwag mo akong tawaging Pangulo. Hindi ako karapat-dapat sa titulong yon. Pakawalan mo siya, ngayon din. Bilisin mo. Jigaw. Naglibot na ako sa buong mundo, at wala pang 100 isda ang nailigtas ko. Ngunit ikaw, sa ganitong kadali, ay nakapag-alaga ng 10,000. Jigaw, ang pagiging pangulo, ay dapat sa iyo. Hindi ka pa ba nakakita ng isda dati? Isang lawa lang ito. Ganoon ba talaga ito kainganyo? Alam mo ba, kung ano ang ibig sabihin ng 10,000 isda? Naiintindihan mo ba ang konsepto? Isang isda ay katumbas ng 100,000,000. Ang lawa mong ito ay sapat para gawin kang ang pinakamayaman sa buong mundo. Ang pinakamayaman sa buong mundo. At hindi pa kasama dyan. Ang mga bagong fries na isisilang taon-taon. O ang mamahaling roe, kaliskis, at iba pang mga bagay. Ang iyong 10,000 isda ay parang 10,000 mga printer ng pera. Ganoon ba talaga ito ka-eksaherado? Ikaw dyan, maglagay ng mga gwardiya sa paligid ng lawa ni Jigaw 24/7. Maglagay ng mga gwardiya sa paligid ng lawa ni Jigaw 24/7. Antas ng seguridad, katulad ng sa Swiss National Bank. I-lock ng mahigpit. Si Jigaw lang ang pinapayagang makapasok ng malaya. Opo, sir. Pero paano naman ang paggawa niya ng sinigang na isda? Hahayaan na lang ba natin yon? Maikli ang iyong paningin. Sa paglala ng kalidad ng tubig, lumalala ang pag-aalaga ng isda. Tanging si Jigaw ang kayang mag-alaga ng ganito aming isda ng ganito kadali. Kaya ano kung medyo espesyal siya? Bukod pa riyan, lahat ito ay kay Jigaw. Pribadong ari-arian. Magagawa niya ang anumang gusto niya sa mga ito. Naiintindihan. Jigaw, ito ang gold card ng aming foundation. Tanging ang mga nangungunang investor sa pangingisda sa mundo. Ang maaaring magmay-ari nito. Pakiusap, tanggapin mo ito. Wow din. Kailan pa naging sikat ang pag-aalaga ng isda? Hanggang sa ganito na ang atensyon. Nagpadala pa sila ng gold card sa akin. Mr. Gao, taos puso ko kayong inaanyayahan sa aming Fisheries Investment Conference. Naniniwala ako na ang mga top fisheries investors sa mundo ay magiging masaya na may malaking tao tulad mo sa pag-aalaga ng isda. Naku naman. Hindi naman ito. Illegal na organisasyon, no? Bahala na, papasok na lang ako at titingin. Mga kababayan, maligayang pagdating sa Jiangxing Fisheries Investment Conference. Ngayong araw, ikinagagalak naming tanggapin ang bagong milyonaryo si Zhang Hongwei. Young Master Zhang, bigyan natin siya ng isang malakas na palakpak. Young Master Zhang,
Binabati kita sa pagpasok mo sa pinakabagong listahan ng mayayaman. Narinig namin na kamakailan lang ay ginastos mo ang buong yaman mo, $100 milyong para bilhin ang isang isda bilang investment sa fisheries. Totoo ba yon? Tama, ang pag-aalaga ng isda ang kinabukasan. Ang pinakamalaking investment trend. Ako, si Zhang Hongwei. Dapat samantalahin ang pagkakataong ito. Ang lakas ng loob, Young Master Zhang, talagang matagumpay sa murang edad. Ang galing mo, Hongwei. Salamat sa papuri ng aking mga kasamahan. Sino yung lalaking yun? Gao Kaifan. Nasa break ba ang mga security guard? Ikaw na maliit na mangingisda, nakapasok ka rito? Zhang Hongwei, sinungaling ka. Hindi pa nga kita sinisimulan. Kung saan ako pumunta, wala kang pakialam. Ikaw, Young Master Zhang, ano ang nangyayari rito? host. Ang taong ito ay isang seafood vendor lang. Paano siya nakapasok dito? Ako ang magpapatunay niyan. Siya ay isang maliit na seafood peddler lang. Kahit isang isda, malamang hindi niya kayang bilhin ang isang sako ng fish feed dito. Huwag ninyo akong hamakin. Huwag niyo akong hamakin. Akala ko kung ano ang seryoso dahil ang yayabang ninyong lahat. Pag-aalaga lang pala ng isda. Ang mga bagay na ito, sobra-sobra na sa amin yan. Ang yabang naman ng salita. Ang taong ito, malamang walang alam kung gaano kahalaga ang mga isda ngayon. Eksakto. Sa tingin ko, ignorante lang siya. Malamang iniisip niya na ang isang buhay na isda na nagkakahalaga ng $100 milyong ay parang patay na hipon o alimango na pwede mo nang pulutin sa dalampasigan. Host, naririnig mo yan? Sobra-sobra na sa amin. Ang taong nagsasalita ng ganoong kalokohan ay hindi karapat-dapat na narito. May tao ba dyan? Ilabas ninyo ang taong ito. Ano ang ginagawa ninyo? Tumahimik ka at lumabas. Tigil. Binibining Jayang. Ginoong Gao, nagkita ulit tayo. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Mga kasama, kaibigan ko si Ginoong Gao. Binibining Jiang, ikaw, isang taong katulad mo. Ikaw ang anak ng mayamang pamilya lang. Ang pakikasama sa basurang ito ay hindi bagay sa'yo. Bantayan mo ang tono mo. Malaking utang na loob ang ginawa sa akin ni Ginoong Gao. Ang sinumang hindi magbigay galang sa kanya, ay hindi nagbibigay galang sa akin, si Jiang Lan. Sige, Gao Kaifan. Ituring mong swerte mo ngayon, tol. Binibining Jiang, narinig ko na ang pamilya Jiang ay nabigo lang sa isang pamumuhunan. Kailangan mong magbago ng direksyon ng Mad Alien. Kaya nandito pa, sa komperensyang ito sa pamumuhunan sa pangingisda. Naghahanap ng paraan, di ba? Wala yang kinalaman sa'yo. Wala yang kinalaman sa akin. Pero kung ipagpilitan mo, naprotektahan itong gwapong to. Kapag nagsimula na ang subasta, makikita natin kung sino ang may tunay na kapangyarihan. Umalis na tayo. Binibining Jayang. Salamat. Walang anuman, Ginoong Gao. Sa totoo lang, may isang bagay akong naisingin sa'yo. Humingi sa akin. Ako, ano bang matutulong ko sa'yo? Isang mangingisda lang ako, wala akong tunay na kakayahan. Ito ang bagay. Kamakailan lang, ang pamumuhunan ng aming pamilya ay nagkaroon ng problema. Nais naming lumipat sa industriya ng pangingisda. Kailangan naming maging isang karapat-dapat na kasosyo. Nais kong hilingin sa iyo na makipagtulungan. Makipagtulungan? CJ. Wala akong alam sa ibang bagay, pero pagdating sa pangingisda, iyon ang espesyalidad ko. Maraming salamat, Ginoong Gao, para sa subasta ngayong araw. Magtulungan tayo para makuha ang mga yamang pangisda na ipinagbibili. Walang problema. Mga kasama, maligayang pagdating sa kumperensya sa pamumuhunan sa pangingisda. Ang kumperensyang ito ay magsasubasta ng mahahalagang yamang pangisda. Ang bawat load ay nagsisimula sa pinakamababang halaga na 1 milyon. 1 milyon? Nakakaloko yan. Ang minimum ay 1 milyon? Paano ko matutulungan yan? Ang subasta ngayong araw ay magtatakda sa hinaharap ng pangingisda. Ang mga mahalagang yamang pangisdang ito, kanino mapupunta ang mga ito? Tapos na ang oras. Idinedeklara kong bukas na ang subasta. Sandali lang. Si Li Jiacheng, ang Diyos ng stocks ng Daksha na may bilyon-bilyon. Si Liu Jahe. Ang reyna ng industriya ng entertainment, kahit si Prinsipe Anta, mula sa pamilyang royal ng Alabay, ang prinsipe ng langis, ay nandito. Paumanhin, mga kasama, narinig namin na may 10 mahalagang buhay na fry ng isda na ipinagbibili sa Jiangcheng. Nag-charter kami ng pribadong eroplano para lang bumili ng mga ito. Mangyaring patawarin ninyo kami. Kaya pala silang lahat ay dumating para sa mga resign ng isda.
Ang tatlong magneteng ito, bawat isa, ay isang super heavyweight sa mundo ng pamumuhunan. Mukhang ang subastang ito, ay tiyak na magkakaroon ng mas maraming lobo kaysa karne. Mabangis na kompetisyon. Sa dami ng mga Diyos ng pamumuhunan na nandito, mukhang ang pamilya Jiang. Diyos ng stocks, sir. Ang babaw naman ng pagpapakumbaba mo. Kilalang kilala ka, Chairman Leo, at si Prince Anta, ang tatlong haligi ng mundo ng pamumuhunan. Sino ang may lakas ng loob na makipagkumpetensya sa inyong tatlo? At ikaw ay? Ako si Zhang Hongwei. Isang bagong yaman sa Jiangcheng. Ikinagagalak. Sa totoo lang, hindi naman ako ganoon kasakim. Gusto ko lang, ng 5 finger lengths. Masaya na ako doon. Boss Lee, kalahati sa'yo na naman. Huwag mong kalimutan, kami. Gusto ko rin ng parte, ang 10 fingerlings na ito. Sino ang may lakas ng loob na makipag-agawan sa amin? Papatayin ko siya. Siyempre, kahit 10 beses pa ang ibigay ninyong lakas ng loob, hindi kami maglalakas loob na makipagkumpetensya sa inyong tatlo. Pero, baka may isa ritong hindi alam ang kanyang lugar. Ito siguro ay si Miss Jiang mula sa pamilyang Jiang, tama ba? Hindi naman kayo. Magagalit kung agawin namin ang premyo ninyo? Nagbibiro ka, Diyos ng stocks. Subasta ito, ang pinakamataas na bid ang mananalo, yan ang patakaran. Manalo man o hindi, kailangan kong subukan. Hindi pa rin pala naniniwala si Miss Jiang. Narinig ko ang tungkol sa balak ng pamilya ninyong Jiang na pumasok sa negosyo ng pangingisda. Alam ko, pero payo ko sa inyo, ang pangingisda ay isang merkado na nagkakahalaga ng trilyones. Ang mga kabataan ay hindi kakayanin. Tama siya. Ang pangingisda ay industriya ng mga elite para lang yan sa inyong tatlo, Miss Jiang. Sumuko ka na lang. Sandali. Pangingisda, kahit sino ay pwedeng gumawa. Hindi kakayanin? Matanda ka na, ang daldal mo. Ano ang sinasabi mo? Miss Jiang, huwag kang magpalinlang sa matandang ito. Simple lang ang pangingisda. Ako mismo ang magtuturo sa'yo. Gao Kaifan, sino ka ba? Pinagdududahan mo ang Diyos ng stocks? Gusto mong turuan kita ng leksyon? Hayaan mo na. Hayaan mong magsalita ang binata. Opo, sir. Binata. Kilala ko ang mga boss mula sa bawat industriya. Pero itong binatang ito, hindi kita kilala. Maaari bang itanong, binata, saang industriya ka namumuhunan? Hindi ako malaking tao. Wala ako rito para mamuhunan sa pangingisda. Ano ka? Ako, yan ang trabaho ko, nag-aalaga ako ng isda. Gao Kaifan, huwag kang magpanggap. Lahat ng pumupunta rito, gustong mag-alaga ng isda. Hindi naman mali ang binatang ito, dahil ayaw niyang magpakilala. Huwag na nating pilitin. Tulad ng sinabi ko, ang pinakamataas sa bid ang mananalo. Mabuhay ang pinakamagaling. Tama ka talaga, Stock God. Gao Kaifan, hayaan kitang magyabang ngayon. Magmumukha ka rin tanga pagdating ng panahon. Tama na ang salita. Magsimula na tayo. Tama, Tera na, mauna ka. Mga binibini at ginoo, opisyal nang binuksan ang auction. Pakitingnan ang unang lot. Una sa auction ay isang bag ng maayos na napanatiling pagkain ng isda. Ito ay orihinal na pagkain ng isda mula bago ang Great Pollution. Napakaganda ng pagkakapreserba nito. Milyon-milyon ang halaga nito siguro. Mukhang, may mga kayamanan talaga ang River City. Pagkain ng isda na ganito ang kalidad, ay bihira na ngayon. Napakagandang kalidad ng pagkain ng isda. Bibilihin ko ito, para pakainin ang bagong isda ko. Kailangan ko ito. Anong nangyayari? Nag-a-auction sila ng pagkain ng isda. Ito, may buong warehouse ako nito sa bahay. Inaanunsyo ko na ang panimulang bid para sa lot 1 ay 1,000,000. Naku po. 1,000,000 para sa isang bag ng pagkain ng isda. Sinong gago ang bibili niyan? Bid ako, ng 1,000,000. Mga kagalang-galang na bisita, kailangan ko talaga ang bag na ito ng pagkain ng isda. Pakiusap, gawin ninyo itong pabor para sa akin. Huwag kang mag-alala, yung Master Zhang. Kami, ay may ibang mga layunin. Ang mga bagay na ito, maaari mong kunin. Salamat, Diyos ng stocks. Kung ganun, tataas din ako ng taya, 1,500,000. 2,000,000. 2,000,000 at kalahati. Binibining Jiang, nababaliw ka ba? Gagastos ka ng mahigit 2,000,000 sa bagay na ito. Isang sako lang ng pagkain ng isda yan. Ginoong Gao, kung gusto mong pumasok sa industriya ng pangingisda, kailangan ng pagkain ng isda. Bukod pa riyan sa ganitong presyo. Hindi naman ganun kamahal. Hindi mahal. Jiang Lan, sinasabayan mo ba ako? 3,000,000. 4,000,000. 5,000,000. Hoy, binibining Jiang. Tumigil ka na sa pagtaya. Hindi sulit. Pero kailangan ko talaga ito. Hindi ba't magkasama tayo? Kung gusto mo talaga ng pagkain ng isda, maaari kitang bigyan. Kahit gaano karami ang gusto mo.
Magtiwala ka sa akin. CJ, naniniwala ako sa'yo. Ako'y aatras na. Binibining Jiang, akala ko matapang ka. Madali ka namang sumuko, nakakainip. Gao Kaifan, mukhang yung sugar mommy na sinasamahan mo, hindi naman pala ganun kagaling. Talagang mapagbigay si binatang Ginoong Zhang. Gumagastos ng 5 milyon. Sa pagkain ng isdang ito, talagang kahanga-hanga ang bagong henerasyon. Mukhang ang bagong mayamang binata ng Jiang Cheng ay determinado na ang magiging hari ng pag-aalaga ng isda. Sobra naman ng papuri ninyo. Sandali. Ang ibig kong sabihin, kayong lahat, nandito ba kayong lahat para maging komedyante? Gumagastos ng 5 milyon sa isang sako ng pagkain ng isda. Napakalaking kalokohan, at pinupuri pa ninyo? Ano ang sinabi mo? Gao Kaifan. Hindi ako nagkamali, kayong mga tao lang kasi ay napaka-ignorante, at yung mga tinatawag ninyong tatlong tycoon, parang wala lang sa akin. Ang yabang-yabang mo, una kong nakilala ang tao, mas mayabang pa sa akin. Huminahon ka, mahalaga ang kapayapaan. Hindi mo ba siya narinig? Minamaliit niya tayo. Itong binatang ito ay wala pang isang taya, baka naman talagang sobrang yaman, at talagang hindi interesado dito. May kakayahan man siya o wala, malalaman din natin agad. Gao Kaifan, hintayin mo lang, akala mo mas magaling ka sa akin ha? Kung wala kang itataya kahit isang item ngayon, papaluan ko ang mga binti mo. Sige mga kasama, ipagpatuloy natin ang auction. Ang mga susunod ay ang iba pang mga item. 3 milyon ang taya ko. Binabati kita, Young Master Zhang, sa pagkapanalo sa bid. 10 milyon. 8 milyon. Yung fishing rod na in-auction lang, yung mga fishing net, yung fish feed bawat isang item, ay milyon-milyon ang halaga. Kahit paggawa sa ginto, hindi ganoon kamahal. And Gao, baka hindi mo alam. Pero sa mundo ng investment, may kasabihan. Kung ang pagsasaka ay kumikita, ang mga ordinaryong tao ay hindi makakabili ng kahit isang asarol. Na yung napakamahal ng mga fish ang mga kaugnay na item, natural na tumataas din ang halaga. Mukhang ang pag-invest ay talagang laro ng mayayaman. Usap tayo mamaya. Ang huling item, ang fish eggsy, ay malapit ng iharap. Iniisip ko lang kung anong klaseng fish erethi ang kanilang i-auction. Isang bag ng feed ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Baka naman parang blue whale, great white shark. Mga kasama, ang susunod ay ang huling item sa auction. 10 fish relay. Ang pinakahuling bahagi, 10 fish relay, panimulang taya, 1 bilyon. Naku po, 5 milyon bawat sako ng pagkain ng isda. Grabe na yan. At itong maliliit na carp ay nagkakahalaga ng 100 milyon bawat isa. Ginoong Gao, karamihan sa mga isdang natitira sa merkado ngayon ay iba't ibang species. Mahirap na silang magparami. Ang 10 isdang ito ay isang species. Mataas ang sansa nilang magparami. Hindi masukat ang halaga nila sa hinaharap. Pero, 100 milyon bawat isa ay sobra pa rin. Baka higit pa sa 100 milyon. Mga kaibigan, ang 10 RJ na ito ay maaaring ibenta ng hiwa-hiwalay. Ayon sa presyo bawat unit, ang may pinakamataas na taya ang mananalo. Magsimula na ang subasta. Mga Ginoo, bihira ang kayamanang ito. Ako, si Ginoong Lee, hindi na magpapakipot. Tatayan ko ng 1 bilyon ang 5. Wow! 200 milyon na bawat isa ang itinaas niya. Tatayaan ko ng 600 milyon ang 3. Magaling! May iba pang taya. Kaya't ipinahayag ko. Binabati kita Ginoong Lee sa pagkapanalo ng 5. At si Prince Anta sa pagkapanalo ng 3. Talagang ang 3 magnate sa mundo ng pamumuhunan. Ngayon, 2 na lang ang natitira. Ay naku, kung hindi tayo tumaya ngayon, mawawala na sila. Tatayaan ko ng 300 milyon para sa natitirang 2. Tatayan ko ng 350 milyon. Binibining Jayang. Binibining Jayang. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag mo nang bilhin. Hindi lang sulit. Binibining Jiang, mukhang uuwing walang dala ang pamilya Jiang. Hindi ba't ang yabang mo kanina? Bakit hindi ka tumaya? Apat na 200 milyon ang taya ko para sa natitirang 2. Yan ang buong yaman ng pamilya Jayang. Ang tapang naman. Ako'y aatras na. Napakagaling. Binabati kita, Ginang Jiang, sa pagkapanalo sa huling 2. Ano naman kung ang pamilya Jiang ang manalo sa huling 2? Ubus na ang pera ng mga Jiang. Malubha ang kanilang paghina. Mahihirapan silang makabangon. Hayaan mong magyabang ang batang si Gao Kaifan. Pagbagsak ng pamilya Jiang, tingnan natin kung kanino siya si Sandol. Magaling. Binabati kita, Ginang Jiang. Pakiakyat po sa entablado para sa pagbabayad, Ginang Jiang. Sandali. Ayaw namin yan. Ayaw namin itong 2 isda.
Ginoong Gao, ano ang ginagawa mo? Ginangyang, ang ilang maliliit na karpa na ito ay hindi sasapat para mapuno ang isang mangkok ng siling. Ganun ba talaga ang halaga nila? Huwag kang maloko sa panlolokong ito. Gao Kaifan, nanggugulo ka sa subasta? Gusto mo bang mamatay? Tumahimik ka. Nalaman ko na ang totoo, lahat kayong mga tao ay mga manloloko lang. Gino, ang mga item sa aming subasta ay may presyo. Ayon sa halaga sa merkado, patas at makatarungan. Kung hindi ka magtataas, pakiwaglit ang paggulo sa iba. Patas at makatarungan. Huwag mo akong lokohin. Hindi man ako mayaman, pero libo-libo ang aking mga relay. Ginangyang, kung talagang gusto mo sila, maaari kitang bigyan, hindi mo na kailangang bilhin. Sasabihin ko sa'yo, siya. Mga sinungaling silang lahat. Ano ng lakas ng loob mong tawagin kaming sinungaling? Tingnan mo nga kayong mga ito. Inarkilan nyo lang ang mga kakaibang kasuotang ito, mula sa kung saan-saan. Mukha kayong mga katatawanan, ano pa ba kayo kundi mga sinungaling? Katatawanan. Ano ng katatawanan? Ang kapal ng mukha mo, Gao Kaifan. Ang lakas ng loob mo. Walang lugar ang kalokohan mo sa investment meeting na ito. Gago ka, Zhang Hongwei, niloko mo ako noon. At ngayon, si Elias Jiang naman ang niloloko mo. MS Jiang. Nagsabuatan sila noon, para dayain ang lupain ng pamilya ko. Ngayon ang mga ito, ay nakipagsabuatan sa mga katatawanang ito, para lokohin ka. Itinutulak nila ang mga walang kwentang airsign ng isda. Sa halagang daan-daang milyon, nakakagali. Ikaw ay naninirang puri sa akin. Host, naninirang puri siya sa akin. Nandito lang siya para manggulo. Tama, mula nang magsimula ang auction, siya'y nakikialam. At siya'y walang respeto sa tatlong top tier na business tycoons na ito. Sa tingin ko, sinasadya niya ito. Ano, nakapanguloko kayo, pero hindi nyo matanggap na kayo'y nahuhuli. Security, hulihin siya. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Enwit Gao. Bitawan siya. Hindi sinasadya ni Enwit Gao. Humihingi ako ng paumanhin sa kanyang ngalan. Hayaan niyo akong magsalita ng patas. Ang mga investor na daladala ni MS Jiang dito ay pawang sertipikado ng Fish Foundation bilang top tier na mga tycoon. Kung hindi makapagpakita si Mr. Gao ng card para patunayan ang kanyang estado, dapat tayong sumunod sa mga alituntunin. Card. Anong bagay? Ito ang Identity Black Card. Host, kunin ang card ko at i-scan para makita ng mabuti ni Mr. Gao. Sige, gagawin natin ang sinabi ng Stock God. Diyos ko, 50 bilyon. Sus Mariosep. Tunay ngang Stock God, ito ang kapangyarihan ng tatlong magnet. Stock God, napakalaki ng yaman ninyo. Ito ang kwalifikasyon para maging top tier player sa investment meeting na ito. Gao Kaifan, nakikita mo ba yan? Ikaw na hamak na tao. May maipapakita ka bang ganyan? Hamak na tao lang siya. Ni hindi niya alam kung ano ang identity card. Sa tingin ko, dapat nating baliin ang mga binti niya at itapon siya. Sandali. Bitawan. Ito ba ang tinutukoy nyo? Sinong niloloko nyo sa peking card na yan? Teka, ito, mukhang tunay ito. Host, i-scan mo. Sige. Ginoong tagapangulo. Hindi ako makapaniwala. Ang maliit na lungsod ng Jiangcheng na ito ay mayroon palang eksperto sa aquaculture tulad ni Ginoong Gao. Salamat sa kanya. Ang aking misyon ay nalampasan ng 100 beses. Ibig sabihin, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Hello. Nakuha ko na. Ginoong tagapangulo, may urgent ong sitwasyon. Ginamit lang ang gold card ni Ginoong Gao, pero ang aming backend ay hindi pa nailalagay ang kanyang wealth value sa database. Ano? Si Ginoong Gao ay isang key protected target ng aming foundation. Paano nangyari ang pagkakamaling ito? Sa utos ko, ay update agad ang account information ni Ginoong Gao. Opo. Teka, dadalhin ko ang ilang tao at ako mismo ang pupunta doon. Tara na. $100. Sabi ko na nga ba, Gao Kaifan, ikaw ay isang dukha lang. Nakakahiya naman. Akala ko, may isa pang malaking tao sa mundo ng pamumuhunan. Hindi ko inaasahan ang ganitong resulta. Nakakabigo. Mga Ginoo, ako na ang bahala dito. Ako ang magtuturo sa kanya ng leksyon para sa inyo. Ito, ako. Tigil, tingnan ninyo.
Nagbago ang wealth value ni Ginoong Gao. Nakakakita ba ako ng tama? Ang wealth value ni Gao Kaifan ay nadagdagan ng isang 0. Isa pang 0, at patuloy pa rin itong tumataas. 7 0, 8 0, 9 0. 1 trilyon. Grabe naman yang halagang yan. Isang street vendor lang si Gao Kaifan. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Imposible, may mali siguro, 1 trilyon. Mukhang, mali ang tingin natin sa kanya, para sa isang tulad ni Ginoong Gao. Ang pagrenta sa buong investment conference na ito, ay wala lang sa kanya, isang bagay na napakaliit. Muntik na. Akong makasakit ng isang bilyonaryong tycoon. Security. Umalis ka na rito, ngayon din. Sandali, naloloko kayong lahat. Binata Zhang. Malinaw na nakadisplay sa malaking screen. Paano naging peke yon? Mga kasama, hindi ito makatwiran. Pag-isipan ninyo, 1 trilyon. Pwede mo nang bilhin ng isang maliit na bansa sa halagang yan. Anong klaseng negosyo kaya ang meron siya para suportahan ng 1 trilyong dolyar na yaman? Gusto mong malaman? Sasabihin ko sa'yo. Tagapangulo. Ginoong Lee, Ginoong Leo, at si Prinsipe Anta. Nandito na kayong lahat. Tagapangulo Zhang, nandito ka na rin. May nahuli kaming impostor. Impostor? Si Ginoong Gao ba ang tinutukoy mo? Oo, siya yon. Hayaan mong linawin ko ito. Ang yaman ni Ginoong Gao ay tunay na tunay. Talaga, hindi, imposible, imposible, talagang imposible. Paano siya nagkaroon ng napakaraming ari-arian? Kung hindi mo pa rin ako pinaniwalaan, dilatan mo ang iyong mga mata. At tingnang mabuti. Mga isda lang pala yan. Ang mga bihirang isdang ito ay nahuli lahat mula sa palaisdaan ni Ginoong Gao. Mga isdang tulad nito, mayroon pang 10,000 pa. Ang daming isda. Hindi naman labis na tawagin itong hari ng isda. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi lang ito, kasama na rin ang 10 maliliit na isda sa auction ngayong araw. Galing din iyon sa fish pond ni Jigao. Paano ka nang ahas na mag-alinlangan pa? Sa estado ni Jigao, kasalanan ko at hindi ko kayo naabisuhan ng maaga. Ako na ang nagpasya at ipinagbili para sa inyo ang 10 maliliit na isdang iyon. Hindi ko inasahan na magkakagulo ng ganito. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Kaya ninakaw pala ang mga isdang ito mula sa aking fish pond. Sapat na ang panloloko ninyo sa mga tao. Ang gamit pa ninyo ay ang aking mga isda. Lampas na yan sa hangganan. Ito, Malinaw naman na auction ito. Paano mo masasabing manloloko ang ginoong ito? hindi mo ba nakikita sa estado ni Jigao? Hindi niya pinapansin ang maliit na halagang iyon. Gao Kifan. Yigaw, ipagbili ninyo po sa akin. Ang basket na yon ng mga adultong isda. Sige na, nakikiusap po ako. Handang-handang ipagpalit ko ang 10 alabay oil fields para sa mga yon. At ako rin, mahal na hari ng isda, handang-handang ipagpalit ko ang 30 top Hollywood star contract sa ilalim ng aking pangalan para sa 10 isdang iyon. Gusto ko rin, ipagpapalit ko ang share sa 10 finance companies para sa iyong 10 isda. Huwag ninyo po sana itong maliitin. Huwag naman kayong magpaka-over sa pag-arte. Ilang isda lang naman ito. Ganito ba talaga ang halaga nito? Itong si Jigao, wala talaga siyang pakialam sa aming maliliit na ari-arian. Kasalanan mo ang lahat. Paano mo nang ahas na insultuhan ang hari ng isda? Hindi kami manggahas na sirain ang kanyang pangalan. Mga gwardya, tao, habarin ninyo ang dalawang ito at itapon sila sa labas. Ginoong Gao. Hindi ko inakalang ganito kakagaling. Kahit ang 3 pinakamakapangyarihang investor, tinatawag ka nilang hari ng isda. Binibining Jayang. Huwag kang makinig sa kalokohan nila. Hindi ako hari ng isda. Isang tindero lang ako ng isda. Ah, tama. Binibining Jayang. Hindi ba gusto mo ng mga fries ng isda? Ibigay ko na lang sa'yo. Hindi. Masyadong mahalaga iyon. Hindi ko matatanggap iyon. Bukod pa riyan. Nakuha ko na ang pagkain ng isda mo. Hindi ba't magkasosyo tayo, at tinulungan mo ako ngayon? Dapat kong ipakita ang aking pasasalamat. Sige na nga. Sa totoo lang, may kailangan akong tulong mo. Ano yon? Sabihin mo lang sa akin. Gusto kitang magpanggap na boyfriend ko. At makilala ang tatay ko. Ano? Alam kong napaka-forward ko nito. Pero, wala talaga akong ibang choice. Isang mayamang binata mula sa isang mayamang pamilya ang may gusto sa akin. Kung hindi ako makakahanap ng panangga, pipilitin ako ng tatay ko na magpakasal. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Tito Jiang, narito na ako. Narito na si Tengyon. Tito Jiang, kaarawan mo ngayon, kaya dinala ko ang 3 kaklase para bumisita. Kumusta po, Tito?
Tengyon, napakabait mo naman. Lanlan, may regalo rin ako para sa'yo. Salamat. Hindi ko kailangan iyon. Lanlan, magpakabait ka, paumanhin. Tay, ang regalo niya. Hindi ko talaga matatanggap. Dahil, may boyfriend na ako. Saan ba nanggaling to? Ganun talaga. Hindi siya karapat-dapat. Lanlan, ito. Tay, ito ang boyfriend ko. Si Gao Kifan. Tama. Kumusta po, Tito? Sige, dahil nandito ka na. Tuloy ka. Tara na. Tito, ito pala ang Fish Deity Hotel, ang sikat na Fish Deity. Oo, tama. Itong isdang Diyos na to, nahuli ko lang ito nang nagkataon noong bata pa ako. Mula nang makuha ko ito, ang career ko ay sumisikat. Pagkatapos kong bilhin ng hotel na ito, inilagay ko ito rito, bilang guardian fish deity ng hotel. Ang ganda ng isda, ito ang unang beses na nakakita ako ng buhay na isda at kulay ginto pa. Walang katumbas ang halaga nito. Eksakto, may isang beses, inalok ako ng $1 bilyong para dito. Tinanggihan ko. Yampeng, tingnan mo ang aking isdang Diyos. Ano ang masasabi mo? Tito Jang, sabi nila, ang karpa ay maaaring maging dragon. Hindi pa yan, ang isdang ito ay isang golden carp. Naniniwala ako sa pagbabantay ng isdang Diyos na ito sa pamilya Jang. Magiging maayos ang kinabukasan at dadaloy ang yaman. Salamat sa magagandang salita, Young Master Peng. Binata, ikaw naman ang magsabi, ano ang masasabi mo sa aking isdang Diyos? Sige na, CJ. Sa tingin ko, ito ay maganda. Ano ba talaga ang maganda dito? Sabihin mo. Maganda ito dahil ang taba-taba kasi. Taba. Magiging masarap itong sabaw. Ang sarap siguro nito. Ang sinasabi ko ay totoo. Ang pamilya ko ay nasa seafood business. Kung maganda ito o hindi, makikita ko lang sa itsura. Lanlan. Ito ba ang magaling na asawa na nakita mo? Sige. Lahat, pasok na kayo. Okay lang. Tara na. Ang taba nga talaga. Maupo kayo. Tito Jayang, para sa kaarawan mo ngayon, binibigyan kita ng gintong estatwa ng dragon para hilingin ang malaking kapalaran. Binibigyan kita ng Ezezi para hilingin ang agarang tabumpay. Salamat. Binibigyan nila siya ng ginto at mamahaling kotse. Bakit parang ang tatay mo ay hindi interesado? Mga bagay ito na. Palagi niyang nakikita. Ang tatay ko ay hindi interesado. Sa ganoong klaseng bagay. Eh ano ang gusto niya? Tito Jang, alam kong kaarawan mo. Nag-aksaya ako ng maraming koneksyon. Gumastos ako ng malaki para bilhin ito para sa'yo. Wow! Tunay na kayamanan ito. Nako, tunay na tuyo ito. Hindi lang iyon, ang isdang ito ay inasnan sa loob ng buong 10 taon. Hindi ko inakala na mabubuhay ako para masaksihan ang araw na makikita ko ang ganitong bihirang kayamanan. Binatang Ginoong Feng, maaari ko bang amuyin? Siyempre. Ito, ang bango ay tunay na tunay. Talagang isang tuyong may edad. Binatang Ginoong Feng. Napakagaling ninyong mag-isip. Tito, Xiao Feng. Ang isdang ibinibigay mo sa akin ay napakahalaga. Nahihiya na akong tanggapin ito. Masyado po kayong mabait, Tito. Sa totoo lang, lagi kong espesyal na itinangi si Lanlan. At dahil ngayon ay ang pagdiriwang ng iyong kaarawan, nais kong hingin ng kamay niya para sa kasal. Ang tuyong ito ay sumisimbolo sa katapatan ng aking handgerang pakasalan si Lanlan. Kay ganda. Ang binatang Ginoong Feng ay tunay na, isang tapat at marangal na lalaki. Mula pa lang sa regalong ito, makikita na, ang lalim ng kanyang nararamdaman para kay Lanlan. Ang kanyang pagmamahal ay malalim at matindi. Nagbibiro ka ba? Yan ang tinatawag mong malalim na pagmamahal. Ang amoy ang malalim sa tingin ko. Parang katulad lang ng isang pares ng mabahong paa na hindi nahugasan sa loob ng 10 taon. Ano ba ang alam mo, mangingisda? Ang tuyong itong may edad ay napaka-perpektong na preserba. Ang lasa ay napakalalim na naihalo. Sa halaga, ito ay hindi bababasa. 100 taong ginseng o 50 taong mautay. Wala kang panlasa. Xiao Feng.
Alam kong gusto mo si Lanlen, at sinusuportahan kita. Ngunit pagdating sa damdamin, nakadepende ito sa kagustuhan mismo ni Lanlen. Tatay, may boyfriend na ako. Eh ano naman kung meron? Hindi pa naman kayo ikinasal, di ba? Hindi pwede. Isang tuyo lang, at napasunod na niya ang biyanan. Kung alam ko lang, nagdala na rin sana ako. Ikaw dyan. Ginoong Gao, di ba? Dahil si Tito Jang ay nagsabi na, sana ay hindi mo ako ipagkait na ligawan si Lanlen. Dapat kong sabihin, ang kapal ng mukha mo, nagdala ka ng mabahong tuyo, at akala mo ay makatarungan kang magnakaw ng girlfriend ng iba. Wala kang hiya. Bantayan mo ang iyong bibig. Tito Jayang ay pumayag na. Kung may kakayahan ka, magdala ka ng regalo. Sige, gagawin ko, isda lang naman yan, di ba? Hello. Padalhan mo ako ng isda. Opo, Ginoong Gao. Maaari ko bang itanong kung mayroon kayong partikular na kailangan? Kailangan. Wala namang partikular. Parang yung isda sa Fish God Hotel. Padalhan mo ako, 10 hindi. U-order ako ng isda mula sa Fish God Hotel. Padalhan mo ako, 8 o 10. Opo, Ginoong Gao. 8 o 10. Bakit hindi 100? Hindi ka panipaniwala. Ang pagtitinda ng isda ang nagpapasikat sa'yo. Ano, ang pamilya mo'y nag-aalaga ng isda. Ang saya-saya ninyo. Kung hindi ako nag-aalaga ng isda, ano ang ititinda ko? Nagpapanggap ka pa rin, Lanlen. Itong boyfriend mo ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi naman talaga. Paano ba sabihin? Pero narinig ko kahapon na inanunsyo ng Jiangcheng ang isang Fish King na may trilyon-trilyong ari-arian. Nagulantang ang buong lungsod. Siguro, siya yung sikat na Fish King. Tinutukoy mo yung kagabi. Investment conference, di ba? Tama, ako yon ang Fish King. Lanlen. Ito ba yung lalaking nakilala mo? Sinusubukan mo ba akong galitin? Tay, Kifan, hindi niya. Sinasadya yun. Huwag ka nang magsalita. Sige, kain muna tayo. Kifan, hindi mo dapat ipinagmayabang. Kahit na ikaw ang Fish King, hindi mo makukuha ang isang ginintuang carp. Bukod pa riyan, ang bihirang lahi tulad ng Fish God. Isang uri na nagpapalit ng kulay. Paano mo makukuha ang 10 ng sabay-sabay? Mukhang galit ang tatay ko. Siguro, dapat kang magpakababa muna. Magpakababa? Saan ba ako pupunta? Tay, unang beses ni Kifan dito. Siguro, hayaan mo muna siyang umorder. Magandang ideya yan, Tito Jayang. Marahil ito ang unang beses niya sa ganitong high-end na lugar. Hayaan mo siyang lumabas at magpakalawak ng kanyang pananaw. Lene, ano ba ang malaking bagay? Tito Jayang, ang aking kasanayan sa pagluluto ay mas magaling kaysa sa head chef ng hotel. Paano kung hindi ka na mag-order, ako mismo ang luluto ng ulam para sa'yo? Sige. Sige, gawin mo. CJ, Sige na, alis ka na. Ginoong Gao. Inutusan ako ni Ginoong Jayang na tulungan ka sa pagluluto. Ano ang kailangan mo? Meron ba ang kusina ninyo? Nang kahit anong isda. Isda? Nagbibiro ka, anong isda ang nasa kusina? Ang poor talaga ng hotel ninyo, wala man lang kayong isda. Ginoong Gao, ang isang mahalagang nilalang tulad ng isda ay nakalagay sa lobby, sa pinakaprominenteng lugar, para ipakita. Ang lobby. Gets go. Gagamitin kita. Kakaiba, bakit hindi pa bumalik si Kifan? Feng, ano ba ang iniisip mo? Paano ka nakipag-ugnayan kay Gao Kifan sa isang tulad niya? Ano na problema sa pagiging kasama ko siya? Gusto ko siya, kusa akong pumili na maging kasama siya. Siya. Bilang isang dating kaklase, kailangan kong sabihin sa'yo, ang isang maliit na cute na tulad niya ay malamang habol lang ang itsura mo at ang pera mo. Huwag kang magpaloko. Hindi ko hahayaang pag-usapan mo siya ng ganyan. Feng, iniisip lang namin ang kapakanan mo. Oo, Lanlen. Para sa ating mga babae, ang paghusga ng ugali ang pinakamahalaga. Ang isang tulad niya, kung magiging kayo, parang bulaklak na nakabaon sa dumi ng baka. Mas maganda ang binatang Feng, guwapo at mayaman. At, maging sa itsura o sa estado ng pamilya, magkatapat kayo. Heto na ang sabaw.
Pasensya na sa paghintay. Sinabi ko sa'yo na umorder ka ng pagkain, at ang tagal mong bumalik. Gusto mo ba kaming magutom? Eksakto, tingnan mo ang ginawa mo. Hindi naman mukhang masarap. Impossible. Ang pagluluto ko, lahat ng nakakatikim, gustong-gusto. Ang bango. Anong klaseng sabaw ito? Paano ito napakabango? At kayong mga mayayaman, ang yabang niyong mga sanay sa mundo. Hindi nyo ba alam ito? Aralin nyo na lang. Ito, may nakakaalam ba sa inyo? Kakaiba, ilang taon na akong nagpapatakbo ng restaurant. Natikman ko na ang lahat ng masarap sa mundo. Pero itong partikular na putahe, ang bango ay nakakaakit. Wala pa akong nakatikim ng katulad nito. Xiaogao, maaari ba akong makakatikim? Siyempre naman, Tito. Tito, Tatay, Masarap. hindi nga. Ano bang pwedeng gawin yan, na masarap? Tikman ko nga. Ang sarap talaga. Ang ganda ng amoy. Ang sarap, parang hindi sa mundo. Ito ay hindi lang basta pork, beef, o lamb na pwedeng ikumpara. Walang taste ang mga mayaman, ni hindi pa sila nakakatikim ng sinigang. Hifan. Anong klaseng sabaw ito? Paano ito napakasarap? Karaniwang, sinigang lang, ni hindi mo pa nakilala. Ano? Sinigang. Teka, mayroon nga palang, hint ng isda. Dark horse pala, itong tao. Hindi ako makapaniwala na nakakuha siya ng isdang nagkakahalaga ng 100,000,000 bawat isa para gawing sabaw. Imposible yan. Lahat ng buhay na isda sa mundo ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Fish Foundation. Kung pumatay ka man lang para kainin, kahit bumili ka, ay kailangan mong dumaan sa maraming proseso ng papeles. Saan ka kumuha ng isda? Pumatay lang ng isda. Bakit napakakomplikado? Ako ay pumatay lang ng isa sa malapit. Huwag kang magsinungaling. Walang isda sa paligid dito. Hindi ba, yung nasa lobby? Ano? Ikaw ang nagluto? Diyos ko. Tatay, Ang aking, Ginoong Jiang, Diyos ko. Well, Gao Kaifan, naglakas loob ka pang magluto ng Fish God Hotel? Nababaliw ka na. Isda lang yan. Ganoon ba kalaki ang problema? Sa pinakamasamang mangyari, kukuha lang ako ng kapalit para sa inyo. Kukuha ka ng kapalit. Nagkakahalaga ng $1,000,000,000 ang Fish God, at isa lang yan sa buong mundo. Paano ka kukuha ng kapalit? Wala na tayo. Ang Fish God Hotel na walang Fish God. Ang mga pagkalugi ay higit pa sa 10 bilyon. Dahil sa kanya, ang pamilya Jiang ay malamang na mabangkarot ng tuluyan. Tama, Lanlen. Sinabi ko na sa'yo noon, huwag kang makipag-ugnayan sa mga tulad niya. Huwag kayong magpanik. Nagpadala na ako para kumuha ng kapalit. Papunta na. Isang isda lang naman ang pinatay ko, di ba? Babayaran ko kayo ng 10. Nagdadahilan ka pa. Sa tingin ko gusto mong makatakas sa gulo. Hulihin siya. bitawan nyo. Gao Kaifan, nagdulot ka ng napakalaking problema, at naglakas loob ka pang tumakbo. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Jiang. Sisiguraduhin kong harapin niya ang pinakamabigat na parusa. Mabubulok siya sa bilangguan. Walang saysay, nawala na ang Fish God. Ano ang saysay ng pagpaparusa sa kanya? Baka naman, gustong wasakin ng langit, ang pamilya Jiang, ang International Fish Foundation. Presidente Zongzon. Ayon sa utos ng Fish King, Fish Foundation, President Zong, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? President Zong. Ito yung tao, niluto niya ang Fish God. Sa Fish God Hotel, dapat ayusin mo siya, ng maayos. Ano? Niluto ang isda? Si Jigao ba, ang nagluto sa Fish God? Siya nga, ang yabang-yabang niya. Niluto? Kung niluto, ano naman? Ha? President Zong, hindi mo siya parurusahan? Bakit ko siya parurusahan? Si Jigao, hindi naman tayo walang pambayad dyan. President Zong, ano ang dahilan ng pagpunta mo ngayon? Narinig ko na, kailangan ni Jigao ng ilang isdang pandekorasyon. Kaya agad akong pumili ng ilan. Sa aming inventaryo, mga dekalidad na maliliit na goldfish. Regalo para sa inyong Fish God Hotel. Heto, goldfish. Ano? Goldfish. Mas bihira pa yan kaysa golden koi. Isang mahalagang, mutadong lahi. Imposible yan. Goldfish. Hindi ba't extinct na sila? Walang katumbas ang halaga nila at wala na sa merkado ngayon. Hindi mo mabibili yan kahit may pera ka. Ang mga isdang ito ay libre lang. Regalo para sa inyong Fish God Hotel. President Jiang, tanggapin mo na. Talaga, President Zong. Sa ngalan ng pamilya Jiang, pinasasalamatan kita sa pagsagip mo sa amin. Huwag mo akong pasalamatan. Kung may gustong pasalamatan, si Jigao ang pasalamatan mo. Siya, ang tunay na benefactor ng inyong pamilyang Jiang. Sa ngalan ng pamilya Jiang, pinasasalamatan kita, aming benefactor.
Huwag nang magpaka-formal. Kasalanan ko. Hindi ko sana hinusgahan ang itsura at hindi ko sana na-misinterpret ang kabutihan mo. Sa lahat ng mga taon, ako'y kumakapit sa Fish God Hotel na ito, nakakulong sa aking mga nakagawian. Ayaw magbago. Kaya nga, bumababa ang estado ng pamilyang Jiang. Ang pagluto mo sa Fish God ay naging paalala sa akin upang putulin ang mga lumang gawi at magsimula muli. Ha? Ako ba? Siguro. Xiao Gao, ang intensyon mo, naiintindihan ko na ngayon, napagpasyahan ko, na si Gao Kaipan, mula ngayon ay magiging manugang ng pamilyang Jiang. Sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko na ang Fish God Hotel, Ano, ibinibigay mo sa akin ang buong 5-star hotel na ito, sa akin. MMHMM. Tito Jiang, nagkakamali ka, hindi mo ako pinili, isang tindero ng seafood ang pinili mong manugang. Xiao Feng, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero hindi mo mapipilit ang damdamin. Sige, kaya ako pala ang naiiba rito, Tito Jiang. Hayaan mo na lang ang tindero ng seafood na ito. Hayaan mo ang vendor sa kalye na ito, ang lumutas sa krisis ng pamilya Jiang. Aalis na ako. Lanlan, Tito Jiang, sinadya ninyong ipatira ako, may kailangan ba kayo? Kaifan, umupo ka muna. Maupo ka muna. Kaifan, sa totoo lang. Ang pamilya Jiang ay nahaharap sa mga problema sa loob at labas. Malaking problema ito. Hindi lang nabigo ang aming mga pamumuhunan. Sinusubaybayan din kami ng masama ni Feng Tendion. Gusto niyang gamitin ang kasal bilang dahilan para lumunin ang mga ari-arian ng pamilya Jiang. Sana ay makialam ka at matulungan ang aming pamilya Jiang sa krisis na ito. Pero wala naman talaga akong kakayahan. Ang meron lang ako ay walang katapusang supply ng isda. Wala na akong iba. Ginoong Gao, hindi mo napapansin na nakaupo ka ngayon sa trilyon. Ang hari ng isda na ang yaman ay katumbas ng mga bansa. Hari ng isda. Anong hari ng isda? Tito Jiang, huwag kang makinig sa kalokohan nila. Sinusubukan lang nila na takutin ang mga tao. Ginoong Gao, alam mo ba kung ano ang kasalukuyang presyo sa merkado ng isda? Siyempre alam ko yan. 8 na piso lang, di ba? Tingnan mo. Ang Wall Street Briefing ngayong araw, 100 bagong kumpanya ng pangingisda ang nakalista sa NYSE. Pinakabagong presyo ng transaksyon ng isda. Carp, 110 milyong dolyar bawat isa. Silver Carp, 130 milyong dolyar bawat isa. Nadarama ang malakas na pagkahumaling. Ang mundo ay sumasailalim sa pagbabago. Mabilis na lumalala ang kapaligiran ng dagat. Ang populasyon ng isda ay bumagsak ng 99.99%. Ang isda ay naging isang pandaigdigang limitadong yaman. Kaya ang isda ay naging isang limitadong yaman na. Kaya ang mahigit 10,000 isda ko, hindi ba't ako na ang pinakamayamang tao sa mundo? Ha? Tito Jiang Lanlan. Huwag kayong mag-alala, mula ngayon, ang mga bagay ng pamilya Jiang nyo. President Jiang, ikaw ang nagpatawag ng pulong na ito, kaya't makinig tayo, lahat tayo'y abala. Mga kasama, may magandang balita ako. Para sa ating Chamber of Commerce, nakakuha ako ng isang partner. Sa kanyang pagsali, naniniwala ako, ang ating mga isda, problema sa sakit, ay malulutas na sa lalong madaling panahon. Yung nagtitinda sa palengke, di ba? Giant Tianxiong, ginagago mo ba kami? Mga kasama, malamang mayroon kayong hindi pagkakaunawaan tungkol kay Jigao. Sobrang magaling siya. Tama na, ang kanyang background ay naipaliwanag na sa amin ni President Feng. Isang maliit na tindero ay hindi karapat-dapat maging partner ng ating chamber. Patriarch Liu, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Nagdesisyon na kami ay aalis na sa chamber ng sama-sama upang maging mga partner ni President Feng. Tama ba mga kasama? Oo, ang pamilya Jiang ay hindi kayang lutesin ang problema. Ang aming mga isda, kung magpapatuloy ito, mamamatay lahat yan. Sang-ayon ako. Si President Feng lang ang makakapaghatid sa atin sa tagumpay. Pinagplanuhan niyo ba itong lahat? Sobra na kayo. Noong nagkasakit ang mga isda, nagmakaawa kayo sa aming pamilya Jiang para punduhan ang solusyon. Ngayong ang aming pamilya Jiang ay nagkaproblema. Tinalikuran niyo na kami. Hoy, Miss Jiang, hindi ganyan. Sumali kami sa Jiang Chamber para makipagtulungan sa pag-aalaga ng isda at magtagumpay ng sama-sama. Ngayon ang pondo ng chamber ay patuloy na nauubos. May sakit ang aming mga isda at hindi ito ginagamot. Kahit ang aquaculture medical team ay naagaw na. Kaya ano ang mairekomenda niyong gawin namin? Ano ang dapat naming gawin? Ang pangunahing aquaculture team ng pamilya Jiang. Naagaw? Kailan? Hindi ko alam ito. Ako ang umagaw sa kanila.
Paumanhin, Tito Jiang, lumipat ang aquaculture team nyo. Wala akong oras para ipaalam sa inyo. Patawarin nyo ako, Fantengyan. President Feng. Mga ginoo, tama ang desisyon yung sumama sa akin. Dumating kayo sa tamang panahon. Kumuha ako, sa malaking halaga, ng isang top expert sa aquaculture. Sa kanyang pagdating, tiyak na gagaling ang inyong mga isda. Mga kasama, ako si Jiang Bowen. Isang Ivy League, Biomedical PhD. Nag-aral sa ilalim ni Professor Fei Neumann. Si Professor Fei Neumann, ang siyang nanalo ng Nobel Prize sa Biology sa pag-imbento ng Artificial Respiration Fish Farming Method. Estudyante niya yon. At hindi lang yon, hindi lang basta estudyante si Jiang Bowen. Siya ang protege ni Professor Fei. Ang Artificial Respiration Method ay kanyang kaimbento ng profesor. Yan ang tunay na eksperto. Li Jiang, nasa mga kamay mo na ang aming mga isda. Maliligtas na sila. Talagang si Ji Feng. Siya lang ang makakapagdala ng ganoong kataas na kwalipikadong profesional. Lene, di tulad ng pamilya Jiang na kumuha ng ganoong klaseng lokohin. Tay, si Feng Teng yun ay lubhang nagsikap ngayon. Mukhang desidido na siya. Nawasakin ang aming pamilyang Jiang. Wala na tayong magagawa. Kahit ang pinaka-autoridad na biology PhD sa mundo ay nasa panig nila, hindi kakayanin ito ng pamilya Jiang. Anong klaseng biology ka? Kailangan mong bigyan ng mouth-to-mouth ang isda. Biro ba ito? Ang kapal ng mukha mo, pinag-aalinlangan mo ang aking fish farming technique, makinig ka sa akin. Minsan, sumama ako sa aking guro at nasaksihan ng 3 fish dissection experiments. Sino ka ba para makipag-usap sa akin tungkol sa biomedical science? Akala ko ba malaking eksperto ka? 3 lang ang nadisek mo. Makinig ka, nakapatay na ako ng hindi bababa sa 8,000 isda, kung hindi man 10,000. Sa logic mo, iyong tinatawag mong master mo, ay hindi karapat-dapat maging assistant ko. Ang yabang, napakahalaga ng buhay na isda. Para makapag-dissect ang master ko ng 3, kailangan ng espesyal na pahintulot mula sa Pangulo ng Estados Unidos. Anong karapatan mo para mag-dissect ng 10,000? Gao Kaifan, kung wala kang alam, manahimik ka na lang. Anong karapatan mo para insultuhan ng ekspertong inimbita ko? Hindi. Sinasabi ko lang na kulang ang skills mo. Bakit hindi ko pa masabi yan? Tito, sa tingin ko itong tinatawag na in biology ay peke. Ang yabang. Mr. Feng, hinahamon ng taong ito ang aking autoridad. Hindi ko ito matitiis. Gusto kong makipagkompetensya sa kanya. Kompetensya. Oo, mabuti. Perpekto. Narito ngayon ang lahat ng mga boss mula sa Chamber of Commerce. Hayaan nating makita ng lahat sa larangan ng pag-aalaga ng isda kung ang aking Feng Corporation o ang pamilya Jiang ang tunay na eksperto. Gao Kaifan, may lakas ka bang makipagkompetensya? CJ, bakit hindi ako magkakaroon ng lakas? Kaya ba ni Xiao Gao? Huwag kang mag-alala, Tito. Pagdating sa pag-aalaga ng isda, baka hindi ako eksperto, pero tiyak na mas maaasahan ako kaysa sa kanyang artipisyal na paraan ng paghinga. Sige nga. Tinatanggap namin. Mga kasama, ang 2 isdang ito ay alaga ko at ni Manager Liu. Sa hindi malamang dahilan, wala silang gana kumain itong mga nakaraang araw, at ayaw din nilang gumalaw-galaw. Kung magpapatuloy ito, baka magkasakit at mamatay ang mga isda. Sa inyong dalawa, kung sino ang makakapagpagaling sa mga isdang ito, ang siyang mananalo. Si Air Jiang ang pipiliin ko. Hayaan niyong si Air Jiang ang mag-alaga ng isda ko. Sige, walang problema. Ang mo naman, alam mo namang siguradong, mapapagaling ni Air Jiang ang isda. Baka nga mapatay pa ng batang to ang isda. Dahil maraming tao ang saksi, ano nang kinakatakot mo? Kung mamatay man, sa pinakamasamang pangyayari, ang pamilya Jiang ang magbabayad sa'yo. CJ. Gao Kifan, tama ba? Kung mapatay mo ang isdang ito, pananagutan mo sa akin. Inihahayag kong opisyal nang magsisimula ang kompetisyon. Pagkatapos ng 18 taon ng masigasig na pag-aaral ng medisina, sa wakas ay magagamit ko rin ito ngayon. Ang paggamot sa isda ay parang laro lang para sa akin. Mga kasama, ang isdang ito, base sa aking pagsusuri, ay may anorexia, at napakababa ng level ng oxygen sa dugo. Gamit ang aking profesional na kagamitan, madali ko itong mapapagaling. Ito ang ultrasonic vibrator, na aking independenteng binuo. Ang mataas na dalas na stimulation, ay mabilis na magpapanumbalik ng kanyang enerhiya. Gumagana na. Ginoong Jiang, talagang profesional ka. Isang simpleng paggamot, at buhay na ulit ang mga isda ko. Ginoong Feng, sa pagkakaroon ng ganyang talento sa ilalim mo, sa pagsunod sa iyo, ang paghahari sa industriya ng pangingisda ay malapit na lang.
Paghahari sa industriya ng pangingisda. Sa pamamaraan niya, ang mga isdang ito ay siguradong mamamatay. Tumahimik ka, bata. Huwag kang magsalita ng walang alam. Mabuti na ang lagay ng mga isda ko. Paano naman sila malapit sa pagkamatay? Gao Kifan, binabalaan kita. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Tito Jayang, pahiramin mo ako ng halamang iyon sa paso. Sige. Ano ba ang ginagawa ng batang ito? Huwag kayong mag-alala, Ginoong Feng. Ano man ang gawin niya, hindi siya mananalo. Ano ang ginagawa mo? Nagtatapon ka ng isang dakot na mabahong bulok na puti. Doon, pinapatay mo ba ang mga isda ko? Sabi ko na nga ba, ang batang ito ay talagang may problema. Sa pamamaraan mo, himala kung hindi mamatay ang mga isda. Tay, sa tingin mo ba'y magiging epektibo ang ginagawa ni Gao Kifan? Sa puntong ito, tiwala na lang tayo sa kanya. Tignan niyo. Patay na ang mga isda. Tignan mo, patay na ang isda. Ang isda ko. Ikaw pala. Ikaw na maliit na to. Ang pumatay sa isda ko. Bakit ka ganyang nag-aalala? Sino nagsabing patay na? Hindi lang ito gumagalaw. Nakikita mo, may pag-asa pa sana itong lumaban. Pero ngayon, tapos na talaga ang laban nito dahil sa'yo. Mga kasama, sabi ko na sa inyo noon pa, ang taong ito ay isang mapagpanggap na walang kwenta. Nakikita nyo? Nagdala siya ng gulong ngayon. Ang payo ko sa inyo ay magising na kayo at sumali na sa aking Feng Group. Tama si Ji Feng. Talagang wala ng pag-asa ang pamilya Jiang. Eksakto. Ang isang maliit na tindero sa palengke ay hindi talaga makakapantay sa isang doktor. Ang aming pamilya Jiang na pinaghirapang pamana ay talagang magwawakas na lang ba ng ganito? Yi Jiang, pakiusap, kailangan mong tumulong. Sagipin mo ang isda ko, pakiusap, kasalanan ko lahat ito. Dahil nagtiwala ako sa munting ito. Ikaw na lang ang makakapagsagip nito ngayon. Huwag kang mag-alala. Geely, walang problema. Kukunin ko lang ang gamit ko para gamutin ang isda mo. Sandali. Kung gagawin mo talaga yan, ang isdang ito ay magwawakas tulad ng kay Yiliu. Siguradong mamamatay. Kalokohan. Ang isda ni Gilio, pagkatapos kong gamutin, ay masigla at maliksi. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Huling hininga na yon bago mamatay. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Ang isda ko. Ano ang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Paano ito namatay? Hindi ba't sinabi mong magagamot mo ito? Paano ito namatay? Imposible yan. Hindi dapat. Siguro siya ang may gawa. Siguro siya ang gamulo gamit ang tambak na putik na ito. Sinira ang kapaligiran. Nalasan ang isda. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ko nga hinawakan ang isda mo. Ikaw ang pumatay dito sa pagpapagamot mo. At doktor ka pa ang tawag sa sarili mo. What? Anong karapatan mong humusga sa akin? Hindi ba't ikaw rin ay pumatay ng isa? Teka, tingnan mo, ang isdang ginamot ni Gao Kifan. Gumalaw. Talaga? Tutu. Gumalaw ang isda ko. Ano ang ginagawa ng isda? Nangingitlog ito, mga itlog ng isda. Nangitlog ang isda ko. Imposible yan. Lahat ng isda ko ay namatay sa paggamot. Paano posibleng mailigtas ng batang to ang mga yon, at ngayon, nangitlog pa? Sabi ko sa'yo Sabi ko sa'yo huwag mo siyang payagang gamutin ang mga yon, pero di ka nakinig. Kaninong kasalanan yon? Kifan, ano nang nangyayari? Bakit yung mga isda ni MLU na maayos kanina, patay na ngayon? Dahil siya, ay mali ang diagnosis mula pa sa simula. Ang dalawang isdang ito ay walang anorexia talaga. Nasa panahon sila ng pag-aanak. Panahon ng pag-aanak. Eksakto. Ang mga isdang nasa panahon ng pag-aanak ay madaling matakot. Ginamit lang niya yung instrumentong yon para guluhin sila, tapos ibinuhos niya ang isang dakot na pagkain doon. Ang mga isdang yon ay tapos na. Bakit mo nilagyan ng lahat ng putik at damo to? Dahil ito ang uri ng kapaligiran na gustong-gusto ng mga isda. Hindi mo ba narinig ang kasabihan, kapag masyadong malinaw ang tubig, walang isda. Sa pag-aalaga ng isda, ang kapaligiran ang susi. Ganon ba? Kaya pala ang mga isda ko ay nangitlog. Ang mahal kong anak ay nagpapatuloy na sa angkan. Enlay. Babae ang mga yon. Ang mahal kong anak na babae. Sabi mo kaya mong gamutin sila. Ano nang gagawin natin ngayon? Paano ko malalaman? Ang kalamang to. Kahit guru ko, di alam. Paano niya nalaman? Wala akong pakialam. Ikaw ang mananagot. Gusto kong babayaran mo to sa mga nawala sakit. Ano bang gusto mong palabasin? Ikaw ang nag-volunteer sa kompetisyong to. Anong kinalaman namin doon? Huwag mong kalimutan. Ikaw, ang nagpumilit na gamutin namin ang isda mo. Feng yun. Ano nang ibig mong sabihin? Wala ka na nang gagawin. Ano ba ang fish farming? Investment yan. Anong investment ang hindi nalulugi? Bakit problema namin yan? Ikaw. Hoy mga kasama, tignan nyo ng mabuti.
Ito ang tinatawag nyo na si Feng. Pinatay niya ang isda ng iba at wala man lang siyang pakialam. Ang isang taong walang pananagutan. Sigurado pa ba kayong susunod kayo sa kanya? Tama siya. Itong si Feng Teng yun, hindi rin mapagkakatiwalaan. Hindi tayo pwedeng makipagtulungan sa kanya. Ang aming isda, nakasalalay sa kanila ang aming kabuhayan. Kung may mangyaring masama, wala na kami. Gao, hindi mo na kailangang magsalita. Ginamot mo ang isda ko. Ang aming pamilyang Li, 12 ng tao. Salamat sa'yo. Mula ngayon, ako si Li Haipeng. Susunod sa'yo hanggang kamatayan. Ako rin, Gao. Bulag ako noon. Mula ngayon, sasamahan na kita. Kami rin. Hindi kami uurong. Hindi uurong. Kayong mga balimbing. Alam kong hindi kayo mapagkakatiwalaan. Pinatay mo lahat ng isda ko at nagpapanggap ka pa. Sige, kung ayaw nyo sa maayos na usapan, huwag nyo kong sisihin. Kung hindi na ako magpakabait, pasok kayo dito. Ano nang balak mo? Feng Teng yun, ano nang ginagawa mo? Anong ginagawa ko kung hindi tayo magkakaintindihan sa maayos na usapan? Tapos na ko sa paglalaro sa'yo kapag naaresto ko na kayong lahat. Ang mga yamang pangisda ng Jiangcheng ay magiging akin na lamang. Gawin nyo, tigil. Ang Diyos ng stocks ng Daxia, si Li Zong. Ang tatlong tycoon sa mundo ng pamumuhunan. Hindi ba yan ang reyna ng entertainment, si Liu Jiahe? At ito naman, hindi ba ito ang alabay, ang prinsipe ng langis, ang malaking tao na si Anta? Paano sila napunta sa aming Jiangcheng? Kayong tatlong malalaking tao, anong dala ninyo rito? Sino ka? Ako si Feng Tengyun. Ang lugar na ito, ang Jiangcheng, masasabi kong teritoryo ko ito. Hindi ko inakala na kayong tatlo ay pupunta sa aking teritoryo. Natatakot ako na hindi ako naging isang magandang host. Teritoryo mo? Anong biro yan? Hindi pa nga nagsasalita si Mr. Gao. Anong karapatan mo para tawagin itong teritoryo mo? Si Mr. Gao? Ano ang meron sa kanya para tawagin ninyo siya ng ganoon? Dahil si Mr. Gao ay ang numero 1 sa mundo ng pag-aalaga ng isda, ang malamat na Fish King. Ano? Si Kim Gao ang Fish King. Ang Fish King? Kaya pala ang profesional niya. Kaya siya ang hari ng pag-aalaga ng isda. Ang Fish King. Wala na ako. Nasagasaan ko ang Fish King ngayon. Kung manggahas kang sumalungat sa Fish King, kailangan mong sagutin sa amin na tatlong typhoon. Sang-ayon ba tayo? Umalis ka na dyan. Oo, umalis na tayo. Mula ngayon, sa mundo ng pag-aalaga ng isda, si Mr. Gao ang maghahari. Tara na. Dumating na ang magandang oras. Ang ribbon cutting ceremony ay magsisimula na. Ayos. Congratulations, Ginoong Gao, sa napakasaya mong araw ng kasal. Nagbubukas ka pa ng pig farm. Doble talaga ang saya. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Pero sa ngalan ng napakaraming netizens, gusto ko sanang itanong, sa nakalipas na 3 taon, naging pinakamayaman ka na sa mundo. Sa pag-aalaga ng isda, ang tinaguriang Fish King. Bakit ngayon mo papipiliing talikuran ng industriya ng pangingisda at mag-alaga na lang ng baboy? Sa nakalipas na mga taon, artipisyal na tumaas ang presyo ng isda. Nagkakahalaga ng mahigit $100 milyong bawat isa. Sobra na talaga. Pero ngayon, ang supply ng isda sa buong mundo ay unti-unting bumabalik sa normal. Bumalik na sa normal ang presyo ng isda. Kaming mga ordinaryong tao ay kayang-kaya ng kumain ng isda. Mabuti iyon. Tungkol naman sa pagiging Fish King ko, hindi naman talaga importante kung ako nga o hindi. Ginoong Gao, karapat-dapat kang tawaging bagong hari ng investment world. Ang ganyang kamalayan at responsibilidad ay talagang kahanga-hanga. Wala yun. Sa ngayon, gusto ko lang mag-alaga ng baboy ng maayos at mamuhay ng maayos. Mabuti. Maganda ang sinabi mo, Kifan. Suportado kita. Ano? Paano ito nangyari? Mga kasama, importanteng balita, dahil sa isang misteryosong swine fever na kumakalat sa buong mundo, maraming namamatay na baboy sa bansa, lubhang tumaas ang presyo ng baboy ng 1 milyong beses. Ayon sa mga eksperto, ang pag-aalaga ng baboy ang magiging pinakamalaking investment trend. Ano?